Sa paggawa ng research title at maging ng theoretical at conceptual framework, lagi nababanggit yung salitang variable. Siguro familiar na kayo sa term na dependent at independent variable at kaya nyo ring i-distinguish yung dalawa. Pero bukod sa mga yon, may iba pa na dapat nating matutunan at yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. This video is the third part ng framework series ko. If you want to know about making theoretical and conceptual framework, you can watch the videos. Dilagay ko ang link sa description. Anyway, this video is made para maintindihan nyo kung ano ba ang variable at ang mga uri nito. Magbe-base ako heavily sa Practical Research 2 module to explain this for you. Sabi sa module, ang variable daw ay anything that has a quantity or quality that varies. Basically, pag sinabing variable sa research, ito yung mga key terms or main concepts na pinag-uusapan sa study nyo. May example na binigay dito. Sabihin natin na noong panahon ng pandemic at naka-quarantine pa tayong lahat, nagtanim ng mga binhi ng kamatis or tomato seedlings ang iyong mama sa mga paso. Ngayon, maraming factors ang nakakaapekto sa pagtubo ng kamatis according sa science, tulad ng sunlight, water, uri ng lupa at yung mga nutrients na meron sa lupa. Kung gaano kabilis tutubo ang mga kamatis at kung gaano ito ka-healthy ay nakadepende sa mga factors na yon. Doon napapasok ang dependent at independent variables. Ang dependent variable natin ay yung paglago ng kamatis at yung dami ng magiging bunga nito. Why? Kasi nakadepende siya doon sa independent variable natin. In this case, ang dependent variable natin ay yung sunlight, water, uri ng lupa at yung mga nutrients na meron sa lupa. Ganon ang relasyon ng dependent at independent variables. Yung dependent, siya yung nakapektuhan. Si independent, siya yung nakakaapekto. I always compare the two sa isang magkaibigan, si DV at si IV. Si IV siya yung kaibigan na may impluwensya at si DV naman yung di makapag-decide para sa sarili niya. Laging nakadepende si DV kay IV. So sa title nyo, tingnan nyo mabuti sa dalawang variables na nandyan, alin ang naapektuhan at alin yung nakakaapekto. Yan ang dependent at independent variable. Sabi sa module, yung independent variable daw ay ang presumed cause while ang dependent ay ang presumed effect. Kapag experimental quantitative ang design ng study nyo, yung IV ay predefined at manipulated nyo as researchers. Remember na changeable ang variables, mapa-IV o DV pa, kasi kung hindi siya changeable, edi constant siya. Pero sa case ng IV at DV, si IV ang nag-i-influence sa kanya ay yung researchers, si DV ang nakakapagpabago sa kanya ay si IV. Sa isang experimental quantitative design, ang DV ay yung bagay na ina-observe o sinusukat. Para naman sa descriptive, correlational at ex post facto quantitative research design, hindi raw applicable ang IV at DV. Pero bukod sa dalawang yun, may iba pa. Hindi kasi lahat ng factors o variable ay nakikita agad ng researchers. May mga bagay na hindi expected at hindi controlled at hindi na isa-set ng researchers and yet nakaka-apekto ito sa study. Ito ang tinatawag na mga extraneous variables. Balik sa example ng pagpapalaki ng kamatis sa mga paso, yung lagay ng panahon, yung existence ng mga peste or pangbubula ng mga alagang hayop sa mga pananim ay matatawag na mga extraneous variables. Lahat yan ay may potensyal na makaapekto sa magiging resulta ng research at kailangan yan maiwasan at makontrol ng researchers para hindi magulo ang study kasi kung makakaapekto ang mga ito sa study, hindi masasabing accurate talaga yung naging result. Kapag hindi ito nagawa ng paraan at nakaapekto talaga ito sa study, magiging confounding variable na ito. Kung nagkaroon ng peste yung kamatis, hindi man na masasabi na yung mga IV kanina na sunlight, water at uri ng lupa lang yung factors na nakaapekto sa mga yun. So nasisira yung relationship ng IV at DV at hindi nagiging malinaw yung study. It's a conflict. Dako naman tayo sa iba pang klase ng variables ayon sa module. Let's redefine variables according sa Quarter 1 Module 3 ng PR2. A variable is a characteristic of an individual or organization that can be observed and measured, and it can vary among people or organizations being studied according to Creswell 2002. Basically, from the word vary, ibig sabihin iba-iba or nagbabago. Ayon naman kay Bernard 1994, ang variables daw ay something that can take more than one value and values can be numbers or words.
Ang pinaka-common na variable sa social research ay age, gender, education, income, marital status, and education. Familiar ba? Ito yung mga demographics na laging nasa SOP1 ng mga quantitative research. May 4 types daw ng variables. First, nominal variable. Represents categories that cannot be ordered in any particular way. Ang mga ganitong variable, quality ang pinag-uusapan instead of numbers. Paano ba sila nakakategorize? By characteristics at hindi sila pwedeng mairang. Example, sa biological sex kung male or female, political affiliation, blood type, zip code, race, eye color, political party, at religion. Second, ordinal variable. Represents categories that can be ordered from greatest to smallest. Basically, it came from the word order. Pwede na mapagsunod-sunod o i-order. Pwede nang i-rank. Example, educational level. Elementary, high school, college, or graduate. Ganun din ang Likert scale ratings, product ratings, pain level, at job satisfaction. Next, internal variable. Have values that lie along an evenly dispersed range of numbers. Examples niyan ang employee's net worth, body temperature, pH level, at SAT score. Pang-apat, ratio variable. Have variables that lie along the evenly dispersed range of numbers when there is an absolute zero. It possesses the properties of the internal variable and has a clear definition of zero. Examples nito ay dose amount, reaction rate, flow rate, concentration, pulse rate, weight, length, at distance. Basically, yung interval at ratio variables ay types ng variables na quantitative at may numbers tayong pinag-uusapan. They are the same lang naman except yung ratio variable ay may totoong value yung zero. Like sa interval, kapag sinabing 0 degree, hindi ibig sabihin na walang temperature. Sa ratio, dahil may meaning talagang zero niya, kapag sinabing 0 ang timbang, that means wala talagang timbang. Anyway, dako tayo sa mas pinag-usapan, ang kinds of variables. Sa module, may 4 na kinds ng variables. First 2 yung IV at TV na na-explain na natin. Pero sige, to understand it better, let's take an example from the module. Sa research na entitled A Study on the Relationship of Parental Support and Academic Performance of Senior High School Students in Nara National High School, ano yung dalawang pinakakonsepto? Kapag sinabing variable sa title, hindi literal na makahati sa dalawang parts ang title ng research ha. Mako-confuse kayo kung ganun ang mindset nyo. Sa pagdedetermine ng variables, hindi lahat ng nasa title ay kasama sa IV at DV. Yung pinaka-konsepto lang. So sa example, lalabas dyan na variables ang parental support at academic performance. Yung relationship ng dalawang ito, yun ang inaaral nating concepts at idea. Yung A Study on a Relationship at yung SHS Students in Nara National High School, those are terms added to narrow down the two general ideas or to make them specific, pero ang pinag-uusapan talaga natin dito, ang pinag-aaralan talaga ay yung relationship ng parental support at academic performance. So ano ang nakakaapekto at ano ang naapektuhan? Ang nakakaapekto, yung parental support, yun ang IV. Ang naapektuhan, yung academic performance, yun ang DV. Possible kasi na kung mas mataas ang parental support, mas gaganda ang academic performance ng bata, di ba? And vice versa, that could be. That's a possibility, pero hindi laging ganun ang case, kaya ginagawa ang study para mapatunayan. Anyway, may dalawa pang other kinds ng variables. Pangatlo, ang intervening variable or mediating variable. It stands between the independent and dependent variables, and they show the effects of the independent variable on the dependent variable. Basically, ito yung mga bagay na nangyayari sa pagitan ng IV at DV. Ikino-connect ng mediating variable yung dalawa like a middleman. Example, eating healthy foods to improve the overall health. Ang independent variable ay eating healthy food at ang dependent variable ay improved health. Ang intervening variable ay stronger immune system. Why? Ang pagkain ng healthy food ay magbo-boost ng immune system, which is the intervening variable, which in turns improve the overall health na dependent variable. So hindi na siya directly stated sa title, pero we know that it's something na nagko-connect or nag-exist between the two. Pang-apat, control variable. Special types of independent variables that are measured in a study because they potentially influence the dependent variable. Researchers use statistical procedures like analysis of covariance to control these variables. They may be demographic or personal variables that need to be controlled so that the true influence of the independent variable on the dependent can be determined. In an experiment, it is a variable that is held constant.
Basically, under siya ng independent variable. Independent variable siya na under sa control ng researcher for the sake na malinaw ang maging resulta at masiguro na walang external influence sa naging result ng study. Kasi alam naman natin na outside sa natukoy na nating variables ay may extraneous variables na pwedeng maka-influence. So to avoid that, most especially sa experiment, kinokontrol ng researcher ang IV. For example, you're testing the effect of different types of fertilizer on plant growth. Kailangan kontrolin yung independent or yung extraneous variables na nakaka-apekto sa plant growth, tulad ng kamatis kanina. Kailangan kontrolin yung amount of water. Dapat lahat ng halaman nakaka-receive ng same amount of water. Sa sunlight exposure, dapat lahat din sila exposed sa same amount ng sunlight. Sa soil type, dapat lahat nakatanim sa iisang soil type. That way, mas makakasiguro ang researchers na yung plant growth talagang nakadepende lang sa fertilizer at hindi sa mga extraneous variables. So basically, that's it. That ends the 3-part series ko about the research frameworks and variables. Anong research topics naman ang dapat nating isunod na pag-usapan? I-comment nyo lang yan dahil I will take note of your suggestions. Muli, if you find this video helpful at kung gusto nyo pa ng research lesson videos like this, please don't forget to leave a like, subscribe, and share it with your classmates and friends. Of course, feel free to comment as well, and all of those are greatly appreciated.